Paano mag-repair ng choky na skim coat or plaster? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Magandang araw mga ka-Buildrite! Bago natin pag-usapan kung paano mag-repair ng choky na skim coat or ng plaster mo, intindihin muna natin bakit nga ba nagkakaroon ng choky na skim coat. Ayan. So, ano ba yung mga reasons kung bakit nagkakaroon ng choky skim coat? So, ito ay minsan sa mixing procedure, hindi maayos. So, minsan gumagamit lang tayo ng spot board and then minimix natin. Hindi pwede yun, no? So, kailangan meron tayong timba, meron tayong electric mixer para ma-mix ng maayos. Kasi, remember, no? Napakakunti lang ng mga additive na nilalagay dun sa skim coat. And then, pag hindi pa natin na-mix ng maayos yung mga additive na to or na-disperse ng maayos, then hindi magiging maayos yung magiging kalabasan ng skim coat natin. Alright? So, minsan naman, masyado maraming tubig. Or minsan naman, kulang sa tubig. Yan ang magiging problema. Or minsan naman, ang skin coat natin ay sadyang hindi talaga maganda yung quality. Dahil possible, kulang ng mga additive or binders para kumapit ang skin coat natin. So, possible din, kaya nagkakaganyan, ay hindi ka agad na pinturahan ang skin coat. So, na-expose siya sa ulan, sa araw. So, nasisira yung binder ng skim coat natin. Ayan. So, yan yung mga ibang reason, no, kung bakit nagkakaroon tayo ng choky na skim coat. Alam nyo, napaka-hassle talaga, no, pag nagkaroon ka ng choky na skim coat. Sobrang hassle talaga yan. Malalaman mo yan probably kung after nagawa mo ng isang mahabang pader, napakalaking pader, and then nag-choky. Grabe, ang sakit sa ulo dahil ang gagawin mo na, alam ko, mga reklamo ninyo, anong gagawin? So, normally, pinapatanggal sa inyo, pinapagrind, tama? And alam ko ayaw nyo lahat gawin yan kasi napaka-gastos at napaka-matrabaho. And kapag hindi mo naman kasi i-repair yan at papahiran na natin kagad ng pintura, unfortunately, mauntog lang yan ng kliyente natin or possible, yung isang tao, hiwakan niya yung pader, kaya niya ma-peel off yan or magiging loose yan. So madali niyang ma-peel off. It's not really recommended na iwan natin yung choky na skim coat. Dito sa Buildrite, ang recommendation pa namin is using Buildrite to Fill 806. Okay, so ano ba ang Buildrite to Fill 806? Basically, it is a binder for choky skim coat or choky na paint. Ano ba ginagawa niya? Ayan, yun muna. In a layman's term, ang ginagawa nila, this is a film forming na binder. Itong film forming na binder is readily absorbed by the skim coat. So, anong nangyayari dito, once na absorb to ng skim coat, nagkakaroon siya ng film. So, yung sa skim coat mismo, yung loose particles mo doon or yung choky particles mo doon, pagsasama-sama niya ulit. So, na-absorb siya, pagsasama-sama niya ulit, at the same time, magkakaroon siya ng isang film. Alright, so, ano pang kagandahan nun pag nagkaroon siya ng film? Well, ang maganda dito sa advantage na to is that yung film na to, kasi possible, kaya ka nagkaroon ng choky na skim coat or choky na paint is that possible may alkali attack, chloride attack, or probably dahil lang sa UV. Probably dahil hindi lang maganda yung binder na ginagamit natin. Dahil sa environment, or pwede rin sa mixing procedure. So, ang additional na advantage mo lang dito is that dahil film forming siya, once na nasa labas ka, or malapit ka sa dagat, hindi niya masisira yung binder mo. So, medyo naintindihan niyo ako, no? Yung binder, ibig sabihin, pandikit, di ba? Ayan. So, at the same time, meron siyang magandang water resistance din. Kuwari, umulan sa labas, so hindi siya basta-basta papasukan dahil it's also film forming. At the same time, ito pinakagusto nyo to, sigurado. After mo ma-apply to sa choky na skim coat, pwede mo na kagad pinturahan ng top coat. Hindi na kailangan gumamit ng primer, hindi mo na kailangan gumamit ng flat latex, pwede ka na magdiretso ng top coat. For the choky skim coat, yung methodology is that kasi pagpapalitan mo yung lumang skim coat, yung choky na skim coat mo, di ba? Either remove mo or i-grind mo para matanggal yung lumang skim coat. So, meron kang labor na sayang, meron kang skim coat na nasayang, and then bibili ka ulit ng bagong skim coat, apply ulit ng worker mo, na may labor na naman, tapos may oras na naman, so napakagastos. So after natin ma-repair using Tofil 806, pwede na tayo kaagad mag-top coat. No need na for primer, no need na for flat latex. Diretso na tayo sa top coat. Yun ang kagandahan ng product na to. Hopefully, mas naliwanagan na kayo dito sa explanation ko. Pero, para mas lalo ninyo maintindihan ito, we prepared videos para sa inyo. Panoorin natin to.
Ayan I hope nakatulong kami sa inyo para mapaliwanagan kayo kung ano ang ibang paraan para mag-repair ng chalky skim coat. I'm sure mapapamura kayo dito. Hindi lang kayo magiging safe, mapapamura kayo sa pagre-repair nito. So again, kung meron kayong mga tanong, feel free to drop us your comments doon sa Facebook and YouTube page namin, or feel free to directly message us doon sa Facebook Messenger namin. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.